Yes po, magandang umaga po mga kabarangay. Update lamang po tayo. Hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa rin po tayong balita kung nakapag-submit na po ng komento yung mga pinagkukomento po ng Korte Suprema. Pero ang tatalakayin po natin ay yung mga katanungan po na 3-termers na daw. Makakahabol pa ba? Ang akin pong paulit-ulit na pag-aanyaya sa mga napadaan lamang po sa channel na ito. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay, malinaw po na nakalagay po dito po sa RA 12232 na yung 3-termers po ay hindi na po pwedeng humabol ngayon. Yes po, ayon po sa isang provision po ng 12232, kapag natuloy po ang halalan sa November 2, 2026, yung mga 3-termer po o na nakaupo na last term na po ngayon, hindi na po pwedeng humabol, mga kabarangay. Bagay po na tinututulan naman ng iilan at na may mga nagsasabi po na may kaalaman din po sa batas na parang hindi po tama. At ayon po sa kanila, ang paglalabanan daw po ngayon ay for 4 years, 3 terms. So yung mga naka 3 terms nung nakaraan o itong mga last termer ngayon, ang inupo daw po nila ay 3 terms lang or 3 years bawat termino. So talaga pong nakakalito, mga kabarangay. Kaya lang kapag natuloy yung November 2, 2026 election, ay nakalagay po sa RA 12232 na talagang hindi na po makakahabol yung mga 3-termers po ngayon. Sakasakali naman po na matuloy naman itong November 1 or December 1 po. Yes po, kapag natuloy naman po itong December 1, 2025, is natural po, lalo po na hindi na po pwedeng humabol ito nga pong mga 3-termer, mga kabarangay, dahil 3 terms na nga po sila. So, hindi po kasi malinaw talaga, mga kabarangay, yung mga provision po ng bagong batas na ito na Republic Act 12232 dahil meron po talagang pagka-retroactive ang epekto. Ayan po kasi yung sinasabi ng ilan, mga kabarangay, na retroactive effect. Ito nga po mga 3-termers na hindi na po pwedeng humabol. Dahil kung tutuusin nga ay pwede pa daw silang humabol dahil ang paglalabanan po ay 4 years, 3 terms na po at hindi po 3 years, 3 terms. So, makikita po natin yan, mga kabarangay, tiyak po na pagdidiskusyonan yan sa korte kapag nagkaharap na po ang magkabilang panig. At hanggang sa mga sandaling ito, mga kabarangay, sa kasalukuyan, ang umiiral po na batas ay ito pa rin po na Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Yes po, siya po ngayon ang nangingibabaw, mga kabarangay. Ahead po siya. Pero kagaya po ng sinasabi din ng ilang content creator, bagamat ang Republic Act 12232 po ang nangingibabaw, ay hindi po ibig sabihin na tuloy na po ang halalan ay magaganap sa November 2, 2026. Dahil yan nga po ay pag-uusapan pa sa Korte Suprema. Dahil nga po may petition po itong si Atty. Macalintal at yung isang napakabatang guro. At ngayon po ay nadagdagan pa ng isa pang grupo ng petitioner, ito nga pong mga grupo ng kabataan. Samantala po, ang mga ang Liga ng mga Barangay po ay nag-kontra-petition naman po sa pangunguna ng kanilang Pangulo o Liga ng mga Barangay sa Pilipinas President. Ito nga pong si Madam D. Sa ilalim po ng o ang kanilang council po ay itong si Atty. Agra. Hintay-hintay na lamang po natin yung 10 days. Tiyak po kasi talaga na baka ubusin po ng mga kinaukulan na pinapasagot po para magkomento. Ano po, para sa akin po kasi talagang uubusin po yung 10 araw bago po sila mag-submit ng kanilang comment. Dahil makakatulong po sa Republic Act 12232 ang pagdi-dribble or yung technicality, yung kakapusan po ng oras
ng korte para magdesisyon. Yan po ay isang nakakalakas o nagpapalakas po sa Republic Act 12232. Yes po, may sinasabi po na tinatawag na delaying tactics. Kung minsan po, yan po ay isang pangontra or isang equipment o weapons po pagdating po sa husgado. Nagagamit po yan ng iilan na maaring magpabor po sa kanila yung pagpapabagal ng oras at araw. Bagamat nakikita naman po natin na napakabilis po ng tugon ng korte ngayon. So inaasahan po natin na sa kalahati or bago po mag-Oktubre ay meron na pong desisyon ng korte kung sino ang kanyang papanigan. Kung matutuloy ba ang December 1, 2025 or ito pong November 2, 2026. Malapit na po nating malaman yan mga kabarangay. At inaasahan nga po ng lahat na hindi nga po matatapos ang buwan ng Setyembre ay lalabas na po ang hatol. Kung sakali na naman daw po na matuloy ang halalan sa December 1, 2025, ilan daw po ang magiging termino ng mga mananalo? Mga kabarangay, malinaw po na kung sakali po na December 1, 2025 at ang ruling po ng Korte Suprema ang masusunod ay 3 terms po. 3 years, 3 terms lamang. At hindi na nga pwedeng humabol itong mga nakaupo na 3 terms ngayon. Pero malinaw po mga kabarangay na nakasaad o nakalagay po dito sa Republic Act 12232 sa Section 7 po ay sinasabi na alinman po sa mga provision sa RA 12232 ang hindi po maaapektuhan or madideklara na unconstitutional kung meron mang idideklara na unconstitutional sa mga provision na napapaloob sa 12232 ang Korte Suprema ay maaari pong manatili at dapat na ipatupad. So malinaw po na nakalagay po sa 12232 mga kabarangay na 4 years, 3 terms. So posible po na mangyari na kung sakasakali po na madeklara na unconstitutional itong 12232 na ito at ituloy ang halalan sa December 1, 2025 ay posible po, may posibilidad po mga kabarangay na maging 4 na taon. Yes po, 4 years, 3 terms po ang magiging termino po dito po sa darating na halalan sa December 1, 2025 kung yan po ang ipatutupad ng Korte Suprema. Nais ko rin po nalinawin mga kabarangay na hindi po kinu-question ni Attorney Makalintal yung 4 years, 3 terms. Yes po, dahil hindi po yan labag sa batas. Ang kinu-question lamang po ng mga petitioner ay yun nga pong postponement ng eleksyon na sinasabi naman po ng kabila na epekto lamang ng kanilang ginagawang pagsasaayos sa termino ang postponement. Kaya po mga kabarangay ay manatili sa pag-aantabay. Lalo na po kapag yan po ay nagkaroon na po ng pagdinig o hearing sa korte. Tiyak po na marami po tayong matututunan mga kabarangay. Yan nga po, lawakan lamang nga ang ating pag-iisip at maging mapag-unawa. Unawain po natin ang paniniwala ng kabila sa kabila. Ibig ko po sabihin, saan man pumpanig tayo naniniwala or kung pinapanigan natin ang mapospo ng halalan, igalang po natin ang paniniwala ng mga gusto po na matuloy ito. At kung tayo naman po ay gustong matuloy, igalang din po natin yung paniniwala at kagustuhan ng mga gusto na mapospon po ito. Isa lamang po ang maaaring mangyari mga kabarangay. Tiyak po na magkakaroon po ng halalan ang barangay at SK. Yes po, December 1 man yan, 2025 or November 2, 2026. Tiyak po na magkakaroon po ng halalan. Kaya lagi lamang kayong maging handa mga kabarangay. Lalong-lalo na kayong mga aspirant. Matuloy man o hindi ay kailangang
palagi na nakahanda kayo. Ay siyempre lalong-lalo na kayo na nakaupo. Mahirap naman yung ikaw ang nakaupo tapos matatalo ka. Mga kabarangay, ako po bilang isang campaign manager, lagi kong sinasabi sa aking mga hawak na kandidato na once na nanalo ka na, hindi ka na dapat matalo. Dapat matapos mo yung 3 years term or 4 years term, kung ano mang termino yan. Bakit? Dahil pag-upo mo pa lang, ay nangangampanya ka na. Kaya kung ikaw ay isang matino na nanunungkulan, mahirap ka ng tibagin kahit araw-araw may halalan pa. At kapag ikaw ay nakaupo, anuman ang iyong posisyon, at natalo ka, isa lamang po ang ibig pong sabihin nito. Merong kababayaan na nangyari or meron kayo pong pagkukulang. Kaya muli po sa mga nakaupo, kayo ang bintahe, advantage kayo. Nasa inyong lahat po ang pagkakataon para manalong muli. Kaya napakalaking kasalanan para sa inyong sarili kung kayo ay matatalo. Sa halalang ito, December 1, 2025 or November 2, 2026 man. Nasa inyo pong mga kamay ang inyong pagkapanalo or pagkatalo.